Paano nang wawasak ang Diyos? Ang isa sa pinakamalinaw na halimbawa ng kung paano nang wawasak ang Diyos ay matatagpuan sa aklat ng 1 Chronicles. Si Saul na hari ng Israel ay hindi pinapansin ang payo ng Diyos na ipinabatid sa kanya sa pamamagitan ng propetang si Samuel upang tumalikod sa kanyang nakasisirang landas. Si Saul ay nagtangkang patayin si David ng ilang beses, ang kanyang tapat na lingkod. Siya rin ay nagkasala sa pagpatay sa mga pari ng Nob at tumanggap siya ng payo mula sa isang mangkukulam. Si Saul ay nasugatan sa isang laban sa mga Filisteo at siya ay kinilabutan sa mangyayari kung siya ay mahuli. Sa kanyang pagkawalang pag-asa, si Saul ay kumuha ng isang tabak at nagpatibuwal doon. 1 Chronicles 10:4. Pansinin kung paano nagtapos ang Biblia sa kalunos-lunos na salaysay na ito ng pagkamatay ni Saul. Sa gayoy namatay si Saul dahil sa kanyang pagsalangsang na kaniyang nagawa laban sa Panginoon, maging laban sa salita ng Panginoon na hindi niya iningatan. At dahil naman na siya'y nakipagsanggunian sa Espiritu upang pagsiyasatan at hindi nagsiyasat sa Panginoon, kaya't pinatay niya siya at inilipat ang kaharian kay David na anak ni Isaiah. 1 Chronicles 10, chapter 13-14. Malinaw na sa pagkamatay ni Saul, ang nag-iisang kilos na nakikita nating ginagawa ng Diyos ay ang pabayaan si Saul sa kanyang sariling pamamaraan at maranasan ang mga bunga ng kanyang mga aksyon. Ang sanhi ng pagkamatay ni Saul ay pagpapakamatay, hindi pagpatay sa tao. Ngunit sinasabi ng Biblia na pinatay siya ng Diyos. Ang salitang ginamit dito upang ilarawan kung ano ang ginawa ng Diyos ay tiyak na naiiba mula sa kahulugan ng diksyonaryo. Hindi ito isang nakahiwalay na halimbawa. Sa susunod na kabanata, susuriin ang mga salita sa Biblia tulad ng pagkagalit, poot, at paninibugho. Binibigyan ng banal na kasulatan ang mga salitang ito ng isang ganap na magkakaibang kahulugan mula sa kanilang karaniwang paggamit kapag tumutukoy sa mga paraan ng Diyos at mga saloobin ng Diyos. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kaniyang lakad, at ng liko ang kaniyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya. At sa ating Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Isaiah 55, 6-9. Our Daily Devotional, January 18, 2025. Galing sa Aklat ng Mga Gawa, ng Banayad natin na Diyos, pahina 43-44. Pagpalain kami na mahal na kapatid sa araw na ito, na patuloy mong maranasan at makita na ang nais ng Panginoon pala sa iyo ay buhay at hindi kamatayan, at ang kamatayan ay hindi galing sa Kanya, kundi kang Satanas at sa ating pagpili. Maranatha.